Nagbabala ang isang eksperto sa dumaraming umanong espiya ng China sa Pilipinas. Posible raw na nagpaplano na ang mga ito na impluwensyahan ang susunod na eleksyon. Nasa frontline ng balitang yan, si JC Cosico. Mukhang lumalawak na ang operasyon ng Chinese spy network sa Pilipinas. Yan ay ayon sa security analyst na si Professor Chester Cabalza. Patunay raw rito ang mga naaresto na umanong Chinese spy. Ayon kay Cabalza, pumapasok sila sa bansa bilang mga turista, estudyante, negosyante o ordinaryong tao para hindi mapaghinalaan. Marami ng sleeper cells at mukhang na-infiltrate na rin yung ating mga probinsya. Ginagawa nila ng paraan na makuha ang loob ng mga local leaders natin ng iba't ibang probinsya para sa ganoon ay mag-sympathize sila doon sa China. Ang mas malala, nagpaplano na rin daw ang mga espiya na impluwensyahan ng eleksyon sa 2028. Naturally, ang mission naman talaga nila, intindihin yung politika natin. Para sa ganun, mas madali para sa kanila kung paano nila i-impluwensyahan tayo at makuha ang loob ng mga Pilipino. Lalong-lalo na by 2028, hindi lang mga senador o congressman o mayor, governor ang i-elect ng mga Pilipino, kundi yung pinakamataas na posisyon sa Pilipinas. Nangako naman na ang COMELEC na gagawing mas secure ang gaganaping botohan. Magkakaroon daw ng bagong procurement para sa election system at mas palalakasin ang terms of reference. Samantala, ayon sa Philippine Navy, wala na raw ang Chinese tugboat na namataan noong Lunes sa Ayungin Shoal malapit sa BRP Sierra Madre. Ayon kay Rear Admiral Roy Trinidad, Navy spokesperson for the West Philippine Sea, hindi naman daw ito dineploy ng China roon para ito ang ating barko na nagsisilbing outpost ng bansa. Yung BRP Sierra Madre, 26 years na siya nandun, nakasad sa Ayungin Shoal. Ika nga, naka-secured na yun. Kumbaga yung corals, yung tinubuan na. Oo, nag-fuse na yan, kumbaga, matibay na yun. It will take more than one tugboat. Hindi basta-basta mahila yun. At hindi tayo papayag na hihilain yun. Ang tugboat na yan, para sa kanila, kung sakaling may masadsad na barko sila sa Ayungin Shoal, yun ay pang-rescue ng kanilang mga barko. Kung sakali man daw na maging mas agresibo ang China, may nakahanda ng contingency measures ang gobyerno. Kung anong laman ng contingency plans, these are already operational details which we do not usually divulge in public. Para kay Cabalza, maaari namang hindi idaan sa dahas ang pagprotekta sa ating teritoryo. Kabilang daw dyan ang pagpapalakas sa umiiral na Mutual Defense Treaty sa pagitan ng Amerika at Pilipinas. Maaring pwedeng sabihin ng Amerika na mas dadamihan namin yung pagtulong namin sa inyo. Kami ay mangunguna sa mga joint sale at yung strong presence nila talagang makikita natin. No? At dahil dyan, may intimidate ang China. Kilala ang Pilipinas sa pagiging mahinahon at ang paggamit natin sa international law. Susubukin pa rin natin na gagawin ito at ipapakita natin sa mundo na dito magaling ang Pilipinas. Nagbabalita mula sa Frontline, JC Cosico, News 5. Mga kapatid, Jess De Los Santos po ang inyong kasangga sa paghahatid ng balita para sa may alam at may pakialam. Para sa tuloy-tuloy na makabuluhang balitaan, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.